Una sa ating mga balita, nagsimula na ngayong araw ang pagdinig ng House of Representatives kaugnay sa umanong illegal drug trade sa loob ng New Bilibid prisons. 6 na testigo ng Department of Justice binigyan naman ng immunity ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ang update mula sa Kamara, alamin natin mula sa aming kasamang si Jervis Manahan, mag-uulat ng live. Yes, Kirby, ongoing nga ang investigation ng mababang kapulungan dito sa Batas sa Pambansa kaugnay ng pagdami ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng New Bilibid Prison noong panahong Secretary of Justice pa, si Senadora Leila de Lima. 6 ang testigo para sa pagdinig ngayong araw, kasama diyan sina NBI Deputy Director at former Bucor Chief Rafael Ragos, NBI Intelligence Agent na si Jovencio Ablen, ang retired PNP official na si Rodolfo Magleo, at ang inmates na sina Herbert Colanco, Jaime Pacho at Noel Martinez. Ang mga yan, Kirby, ay binigyan na ni Speaker Alvarez ng immunity from suit mula sa mga testimonyang kanilang ibibigay ngayong araw. Ibig sabihin yan ay hindi sila pwedeng kasuhan mula doon sa mga testimonyang kanilang ibibigay sa pagdinig ngayon. As of now ay isa pa lamang yung sumasalang sa kanila sa floor. Ang nauna sa kanila ay si dating PNP Chief Inspector Rodolfo Magleo. Si Magleo ay isang confidant at ng big-time inmate na si JB Sebastian. Si JB Sebastian ay yung isang inmate na sinasabing naging financier daw ng campaign ni Senator Leila de Lima na tumakbo siya sa nitong nakaraang eleksyon. Sabi ni Magleo ay his privy o may alam siya sa pag-ikot ng droga at pera sa loob ng bilibid. Personal na na-meet na nga raw niya si De Lima at si Dayan at nagpalitan na nga daw sila ng kanilang mga cellphone numbers. Malapit daw si Magleo sa itinuturing dating partner ni De Lima na si Dayan na nagplano pa na tumakbo bilang mayor ng Urbis Tondo sa Pangasinan. Bago sumalang si Magleo ay may mga resource persons na rin na nagsalita dito sa pagdinig. Naunang sumalang ang mga opisyal mula sa Special Action Force at sa Bureau of Corrections na nagbigay ng background information tungkol sa kung ano na nga ba yung nangyayari sa New Bilibid Prison sa ngayon. Pero hindi pa man sumasalang yung ibang mga inmate ay kumalat naman na dito yung kanilang mga affidavit o yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Sa affidavit ni Herbert Colanco na isa doon sa mga big-time inmates sa loob ng NBP, na kinumpirma rin naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, sinabi niya na well aware si dating Justice Secretary Leila de Lima sa drug operations at kumita daw ang senadora mula dito. Sa affidavit naman ni NBI Deputy Director Rafael Ragos ay sinabi niya na siya mismo ay nagdala ng isang black bag na may lamang 5 milyong piso sa bahay sa Parañaque kung saan nagsistay si Ronnie Dayan at si ngayon Senator Leila de Lima. Itong mga ito daw ay patikim pa lamang doon sa iba pang mga sinasabi nilang pasabog na testimonya na ibibigay dito sa pag-iimbestiga ng mababang kapulungan sa proliferation of illegal drugs sa NBP. Ayon kay Secretary Aguirre ay dahil sa tagal nito ay baka hindi maipasok lahat ng 6 at baka 3 hanggang 4 na mga testigo lamang ang kanilang maisalang sa floor. So yung mga matataas na opisyal na nandito ay kasama na sina Secretary Vitaliano Aguirre sa mga nag-i-interpellate, sina PAO Chief Persida Acosta ay nandito rin, sina Solicitor General Calida, PNP Deputy Director Benjamin Magalong at sa hanin naman ng mga mambabatas nandito sina Majority Leader Rudy Fariñas, Minority Leader Danny Suarez, ang Chairman ng Justice Committee na si Ray Umali at ang iba pang mga mambabatas na miyembro ng komiting yan. Bukas ay ipagpapatuloy ang pagdinig ng mababang kapulungan tungkol dito. Yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Kirby. Maraming salamat sa iyo, Jervis Manahan.